Sa kasaysayan ng retail at kulturang popular sa Pilipinas, may mga pangalang hindi basta nalilimutan sapagkat naging bahagi ang mga ito ng araw-araw na karanasan ng isang henerasyon. Isa sa mga pangalang ito ang Astro Plus, isang tindahan na minsang naging simbolo ng musika, pelikula at libangan bago patuluyang magbago ang paraan ng pagkonsumo ng mga ito. Sa panahong wala pang streaming services, wala pang Spotify o Netflix at limitado pa ang access sa internet, ang pagbili ng kaset, compact disc o CD, VCD at DVD ay isang mahalagang gawain para sa mga Pilipinong mahilig sa aliwan. Hindi lamang ito simpleng pagbili, ito ay may kasamang emosyon, paghihintay at excitement sa bawat bagong release. Sa ganitong kapaligiran umusbong ang Astro Plus bilang isang makabagong konsepto ng tindahan. Ito ay hindi lamang basta retail store kundi isang espasyo kung saan nagtatagpo ang musika, pelikula at kultura ng kabataan. Ngunit tulad ng maraming negosyo na nakadepende sa teknolohiya at uso, dumaan din ito sa pag-angat at pagbagsak. Mula sa pagiging isa sa pinakasikat na music at video store sa bansa, ito ay unti-unting nawala sa eksena. Hindi maaaring talakayin ng Astro Plus nang hindi binabalikan ng Astro Vision ang naunang anyo ng negosyo. Ang Astro Vision ay tinatag ni Wilson Yu, isang negosyanteng Pilipino na nakakita ng potensyal sa pagbebenta ng musika noong dekada 80. Sa panahong iyon, ang pangunahing format ng musika ay kaset at kakaunti pa lamang ang mga tindahang nagbebenta ng mga ito sa isang organisado at mapagkakatiwalaang paraan. Isa sa mga unang tindahan ng Astro Vision ay matatagpuan sa Harrison Plaza sa Maynila, na isa sa mga pangunahing shopping centers noong panahong iyon. Mula noon, unti-unting lumawak ang operasyon nito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang tagumpay ng Astro Vision ay nakabatay sa simpleng prinsipyo: magbenta ng orihinal at dekalidad na produkto sa isang maayos na kapaligiran. Habang nagbabago ang teknolohiya, nagbago rin ang format ng musika. Mula cassette tapes ay lumipat sa compact discs na mas malinaw ang tunog at mas matibay. Kasabay nito, nagsimulang maging popular ang panonood ng pelikula sa bahay sa pamamagitan ng VCD at kalaunan ay DVD. Nakita ng pamunuan ng Astro Vision na kailangan nilang baguhin ang kanilang imahe upang makasabay sa bagong henerasyon ng mamimili. Dito, ipinanganak ang Astro Plus. Ang Astro Plus ay nilunsad noong kalagitnaan ng dekada 90 sa panahong nagsisimula ng maging mainstream ang compact discs sa Pilipinas. Isa sa mga unang kilalang sangay nito ay binuksan sa SM Mega Mall sa Mandaluyong, isang stratehikong lokasyon na dinadayo ng libo-libong mamimili araw-araw. Ang pagpili sa SM Mega Mall ay mahalaga sapagkat ito ay sentro ng urban lifestyle noong panahong iyon. Ang konsepto ng Astro Plus ay mas moderno kumpara sa Astro Vision. Kung ang Astro Vision ay may tradisyonal na setup, ang Astro Plus ay dinisenyo upang maging mas visually appealing at mas madaling galawan ng mga mamimili. Malinaw ang ilaw, maayos ang pagkakaayos ng mga produkto at may sapat na espasyo para sa pag-iikot ng mga customers. Mula sa unang sangay nito, mabilis na lumawak ang Astro Plus sa iba pang mga SM malls tulad ng SM North EDSA, SM South Mall at SM City Cebu. Ang mabilis na pagdami ng sangay ay indikasyon ng matagumpay na pagtanggap ng merkado sa bagong brand. Ang pangalang Astro Plus ay may malinaw na intensyon sa branding. Ang Astro ay tumutukoy sa mga bituin, isang simbolo ng mga artista at musikero na tampok sa mga produktong ibinebenta. Samantalang ang Plus ay nagpapahiwatig ng dagdag na halaga. Ibig sabihin, hindi lamang simpleng tindahan ng Astro Plus, ito ay nag-aalok ng mas mataas na antas ng karanasan. Ang kombinasyon ng dalawang salitang ito ay nagbigay ng modernong imahe sa brand. Ito ay madaling tandaan, may international appeal at akma sa target market na kabataan at urban consumers. Noong huling bahagi ng dekada 90 hanggang sa unang bahagi ng 2000, naging isa ang Astro Plus sa pinakasikat na tindahan ng musika at pelikula sa Pilipinas. Sa panahong ito, ang pagbili ng CD ay isang mahalagang bahagi ng pagiging fan ng isang artista. Hindi sapat ang makinig lamang sa radyo. Nais ng marami na magkaroon ng sariling kopya ng album. Sa Astro Plus, makikita ang malawak na seleksyon ng lokal at international na musika. Nariyan ang mga album ng Eraserheads, River Maya, Parokya ni Edgar at Regine Velasquez, pati na rin ang mga international artists tulad ni Backstreet Boys, Britney Spears at Eminem. Ang pagkakaroon ng ganitong lawak ng produkto ay nagbigay sa Astro Plus ng reputasyon bilang isang kumpletong tindahan. Bukod sa musika, naging popular din ang pagbili ng VCD at DVD sa Astro Plus. Sa panahong hindi pa uso ang streaming, ito ang pangunahing paraan upang makapanood ng pelikula sa bahay. Ang pagkakaroon ng original na kopya ay tinuturing na mas prestihiyoso kumpara sa pirated.
Hindi may kakaila na ang Astro Plus ay naging bahagi ng pang-araw-araw na karanasan ng maraming Pilipino, lalo na noong kasagsagan ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000. Ang pagiging paborito nito ay hindi lamang dahil sa produkto kundi dahil sa kabuuang karanasang iniaalok nito sa mamimili. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang tiwala. Sa panahong laganap ang bentahan ng pirated CDs at DVD sa iba't ibang lugar, ang Astro Plus ay nagsilbing simbolo ng pagiging lehitimo. Ang pagbili ng isang album o pelikula mula rito ay hindi lamang simpleng transaksyon, kundi isang kumpirmasyon na ang produkto ay orihinal, may kalidad at suportado ang artistang lumikha nito. Para sa maraming mamimili, lalo na sa mga tunay na tagahanga, mahalaga ang aspektong ito dahil may kasamang pride ang pagmamay-ari ng authentic na kopya. Hindi rin matatawaran ang ambag ng karanasan sa loob ng tindahan. Ang Astro Plus ay hindi lamang nagbenta ng produkto, nagbenta rin ito ng ambience. Sa pagpasok pa lamang, mapapansin ang organisadong pagkakaayos ng mga CD at DVD na nagbibigay ng pakiramdam ng kaayusan at profesionalismo. Hindi magulo ang mga estante, malinaw ang pagkakahati ng bawat genre at may lohikal na daloy ang pag-ikot sa loob. Ang ganitong klaseng kapaligiran ay bihira noong panong iyon, kaya naman nagiging special ang simpleng pagbisita sa tindahan. Para sa ilan, ito ay naging bahagi ng routine, isang lugar kung saan maaaring maglibot kahit walang planong bumili. Ngunit uuwi pa rin na may bagong tuklas na artista o pelikula. Dagdag pa rito, ang presensya ng mga bagong release sa harap ng tindahan ay nakakadagdag sa excitement. Kapag may bagong album ang isang sikat na mga awit o banda, madalas itong nakadisplay sa prominenteng bahagi ng Astro Plus. Ang ganitong presentasyon ay nagiging visual cue sa mga mamimili na may bago silang dapat abangan. Ang simpleng pagtingin sa mga nakadisplay na album ay nagiging karanasan na may kasamang anticipation at curiosity. Ang accessibility ng Astro Plus ay isa ring mahalagang salik dahil matatagpuan ito sa mga pangunahing shopping malls tulad ng SM Mega Mall, SM North EDSA at iba pang mga kilalang lokasyon. Madali itong puntahan ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang mall culture sa Pilipinas ay malakas at ang Astro Plus ay naging bahagi nito. Matapos manood ng sine o kumain sa food court, natural na susunod ang pagdaan sa Astro Plus upang tumingin ng mga bagong labas na CD o DVD. Sa ganitong paraan, naging integrated ang tindahan sa pangkalahatang karanasan ng pamimili at paglilibang. Isa pang aspeto na nagustuhan ng mga mamimili ay ang lawak ng pagpipilian. Hindi lamang ito nakatuon sa mainstream na musika, may mga niche genre na makikita din sa tindahan. Para sa mga naghahanap ng jazz, classical o alternative rock, mayroong espasyo ang mga ito sa Astro Plus. Sa kabuuan, ang Astro Plus ay hindi lamang nagtagumpay dahil sa produkto nito kundi dahil sa kakayahan nitong gawing karanasan ng simpleng pagbili. Ang kombinasyon ng tiwala, maayos na kapaligiran, accessibility at lawak ng seleksyon ang naging pundasyon ng kasikatan nito. Sa kabila ng tagumpay ng Astro Plus, hindi ito nakaligtas sa mga hamon at kontrobersiya na unti-unting nakaapekto sa operasyon nito. Ang pinakaunang malaking issue na kinaharap nito ay ang malawakang paglaganap ng piracy sa Pilipinas. Noong late 90s hanggang early 2000s, naging normal ng tanawin ang pagbebenta ng pirated CDs at DVDs sa mga lugar tulad ng Quiapo, Divisoria at maging sa mga sidewalk vendors sa iba't ibang lungsod. Ang mga produktong ito ay kadalasang ibinebenta sa presyong halos kalahati o mas mababa na kumpara sa orihinal na kopya. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng malaking apekto sa Astro Plus. Kahit na malinaw ang pagkakaiba ng kalidad ng pirated at original, maraming mamimili ang mas pinili ang mas murang option dahil sa limitadong budget. Sa ganitong kalagayan, nahirapan ang Astro Plus na mapanatili ang competitive edge nito lalo na sa presyo. Ang pagiging lehitimo ng produkto ay hindi naging sapat upang mahikayat ang lahat ng mamimili, lalo na kung ang pangunahing konsiderasyon ay affordability. Bukod sa piracy, naging issue rin ang perception ng mataas na presyo. May mga mamimili na nakapansin na mas mahal ang ilang produkto sa Astro Plus kumpara sa ibang tindahan, kahit na parehong original ang mga ito. Ito ay maaaring dulot ng mas mataas na operational costs tulad ng renta sa loob ng mall at maintenance ng tindahan. Gayunpaman, sa pananaw ng mamimili, ang ganitong presyo ay nagiging hadlang sa pagbili, lalo na kung may mas murang alternatibo. May mga pagkakataon din na napuna ang limitasyon sa availability ng ilang produkto. Kahit na malawak ang seleksyon, may mga pagkakataon na hindi agad available ang ilang bagong release lalo na kung ito ay imported. Ang delay sa distribution ay nagdulot ng frustration sa ilang customers na maaaring maghanap ng ibang paraan upang makuha ang kanilang hinahanap, kabilang na ang online downloads o pirated copies. Ang pagbaba ng benta sa ilang sangay ay isa ring indikasyon ng lumalalang problema. Habang tumatagal, may mga branch na hindi na nakakamit ang target sales na nagresulta sa kanilang pagsasara.
Ang pinakamalaking pagbabago na nakaapekto sa Astro Plus ay ang pag-usbong ng digital technology. Sa pagdating ng MP3 format noong huling bahagi ng 90s, naging posible ang pag-iimbak ng daan-daang kanta sa isang maliit na device. Ang ganitong teknolohiya ay nagbukas ng bagong paraan ng pakikinig sa musika, mas portable, mas convenient at mas mura. At sa Pilipinas, ang pagdami ng internet cafes noong early 2000 ay nagpalawak ng access sa ganitong uri ng serbisyo. Ang mga kabataan ay natutong mag-download ng kanta sa halip na bumili ng CD. Ang parehong pagbabago ay nangyari sa pelikula. Sa halip na bumili ng DVD, naging mas madali ang pag-download ng movies mula sa internet. Kalaunan, pumasok ang streaming service na nag-aalok na mas legal at mas convenient na paraan ng panonood. Sa puntong ito, ang pangailangan para sa physical na media ay unti-unting bumaba. Ang Astro Plus na nakatuon sa pagbebenta ng CDs at DVDs ay direktang naapektuhan ng pagbabagong ito. Ang pagkaluma ng Astro Plus ay hindi lamang dahil sa teknolohiya kundi dahil sa kombinasyon ng iba't ibang salik. Isa sa pinakamahalaga ay ang kakulangan sa adaptasyon, habang ibang kumpanya ay nagsisimulang mag-shift sa online platforms at digital distribution, na natiling nakaangkla ang Astro Plus sa tradisyonal na retail model. Ang mataas na operational cost ay isa ring malaking problema. Ang pagpapanatili ng tindahan sa loob ng mall ay may kasamang mataas na renta, utility expenses at sahod ng mga empleyado. Kapag bumababa ang benta, nagiging mahirap sustentuhan ang ganitong gastos. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting nagsara ang ilang sangay nito. Kung sakaling magbalik ang Astro Plus, kinakailangan itong magbago. Hindi na sapat ang pagbebenta lamang ng CDs at DVDs, maaaring isaalang-alang ang pagbebenta ng merchandise, collectibles at iba pang produkto na may kaugnayan sa entertainment. Maaaring pagsamahin ang physical store at online platform upang mas maabot ang modernong mamimili. Sa kasalukuyan, ang merkado ng musika at pelikula sa Pilipinas ay dominado na ng digital platforms. Ang streaming services ay nag-aalok ng halos walang limitasyong access sa content sa murang halaga. Sa ganitong sitwasyon, ang pagbili ng pisikal na media ay naging secondary option na lamang. Ang Astro Plus bilang isang brand ay halos wala na sa mainstream consciousness. May ilang alaala na lamang ito sa mga nakaranas ng kasikatan nito. Gayunpaman, ang impluwensya nito ay nananatili bilang bahagi ng kasaysayan ng retail at entertainment sa bansa.